muli po tayong mag-aralan ng kanya po mga salita. At dito po tayo ngayon sa aklat po ng Acts chapter 2, verse 40. Acts chapter 2, verse 40. Sabi po dito, and with many other words did he testify and exhort, saying, save yourselves from this untoward generation. Manalangin po tayo mga kapatid. Amang banal, marami po salamat sa oportunidad po ito na muli po kayo naming pinupuri at dinadakila po Diyos. Salamat po Ama sa inyong mga biyat pagkapala sa mga buhay at nawa Panginoon, kami po ay inyong patuloy na pangunahan sa aming pag-aralan po ito at kayo po ang siyang maitaas at kami po ang siyang maibaba, Panginoon. At nawa kami pong lahat ay inyo pong pagpalain, Panginoong Diyos. Palaguin, palakasin at pasilahin sa pamagitan po ng inyong mga salita. Salamat po na marami, Ama, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Ngayon po, ang paksa natin ngayong gabi, may kinalaman po sa tinatawag na testification and exhortation of God through Peter. Testification and exhortation of God through Peter. Book of Acts po ay hindi po lingid sa ating kaalaman na lahat po tayo ay believe, alam po natin na ang sumulat po nito ay walang iba kundi ang ating kapatid na doktor na si Luke, no? Colossians chapter 4 verse 14, Luke, the beloved physician. Okay? At of course, yung mga ginamit po ng ating Panginoon, mga apostol na nagbahagi po ng mga salita po ng Diyos, katulad po nila ni Pedro, no? Sila nila Bernabe ay nakita po natin sa Book of Acts, mga kapatid. At dito po tayo mag-aralan po ngayon at ang ibig sabihin po ng testification ay giving testimony or evidence, no? Giving testimony or evidence. Yung exhortation naman po mga kapatid, to give strongly encourage, no? To give strongly encourage, no? Ito po ang nagbibigay sa ating ng malakas na encouragement sa atin pong paglilingkod sa ating Panginoon. At dito po natin makita ngayon kung paano po ba ito ipinangaral ng ating kapatid na Pedro ang mga salita po ng ating Panginoon during the time, no? At kung atin pong baybayin o babasahin ang book of Acts chapter 1, chapter 2, ay maatin po makita doon yung pag-akyat po sa langit ng ating Panginoong Kristo, and then yung pangangaral po ng ating kapatid na Pedro sa araw po ng Pentecostes during the time doon po sa Jerusalem. Kaya ito po ang kanyang kapahayagan na kung saan po ay nais ko pong ibahagi din po sa inyo mga kapatid yung mga sumusunod na pangangaral ni Pedro sa church po sa Jerusalem o sa Jerusalem. Okay? So, start po tayo dito sa ating binasa po kanina sa Acts chapter 2, verse 40. Ang sabi po dito, and with many other words did he testify and exhort, saying, save yourselves from this untoward generation. So dito po ay makita ho natin, mga kapatid, ang word po na testify and exhort, no? Yung patutuo at tagubilin po ng ating Panginoon sa mga mananampalataya, sa mga binahaginan po ng ating kapatid na Pedro
na kung saan ay nung siya po'y nangangaral, marami pong mga nangyari po during the time, mga kapatid. Kaya ang kanyang pangangaral po ay malinaw na napakahalaga, no? Yung patutuo ng ating Panginoon at ang kanyang tagubilin na kung saan ay ang sabi po ng ating Panginoon sa pamamagitan po ni Pedro ay magsiligtas kayo sa likong lahing ito. So, ibig sabihin po, yung word na separation ay ibig sabihin, save yourselves, it means separation from evil works of men, no? Separation from sinners, separation from unbelievers, no? Separation from worldly tasks and activities. So, kung ating titingnan ang about separation ay marami po, no? Mga bagay na ang gusto po ni Lord na tayo po ay humiwalay, no? Iligtas natin ang ating mga sarili sa mga mula sa mga gumagawa ng masama, sa mga hindi mananampalataya, at saka sa mga gumagawa ng mga makamundong gawain dito po sa mundo na atin po ngayon ginagalawan. Kaya po, napakahalaga po ito sapagkat ito po ay tagubilin patutuo ng ating Panginoon. Ito po ay tunay at ito po ang tagubilin at patutuo ng ating Panginoon. Ito po ay totoong biyaya ng ating Diyos, no? Basahin po natin aklat po ng 1 Peter chapter 5 verse 12 po, mga kapatid. Sabi po dito, by Silvanus, a faithful brother unto you, as I suppose I have written briefly, exhorting and testifying that this is the true grace of God. So, ang patutuo pala at ang tagubilin ng ating Panginoon, ito pala ay totoong biyaya po ng Diyos sa buhay po natin. No? Kaya po ay napakahalaga yung tagubilin ng Panginoon na dapat po nating sundin sa ating paglilingkod na ito sapagkat ito po ay isa sa totoong biyaya po ng ating Panginoon. Pag sinabi pong totoo, ibig sabihin po ay walang kasinungalingan po dito. Ibig sabihin po ay tunay at totoo po ito na dapat nating panghawakan at dapat po nating paninindigan sa ating paglilingkod po sa ating Panginoon. Kaya may bilin din po dito si Pablo sa aklat po ng Philippians chapter 2 verse 12, mga kapatid, no? Philippians chapter 2 verse 12, na gusto po ng ating Panginoon na gawin natin yung ating sariling kaligtasan. Sabi niya po dito, wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. So, sabi ni Pablo, malinaw po na kahit man po siya ay wala o nandyan man, ay sabi po ni Pablo, ay lubusin daw natin o gawin natin yung ating sariling kaligtasan na may takot at panginginig, of course, sa ating Diyos, no? Hindi sa tao o kanino man, mga kapatid. Dapat tayo bilang anak po ng Diyos, matakot lamang po tayo sa ating Panginoon, no? Sapagkat ang Diyos naman talaga ang siyang
dapat nating katakutan sapagkat siya po ang may-ari ng lahat ng mga bagay sa mundong ito. Siya po ang may-ari ng ating mga buhay. Kaya po ay dapat po nating sundin yung kanyang mga patutuo, yung kanyang tagubilin sa atin pong paglilingkod na ito. Kaya ganon din po, no? Sa mga unbelievers, dapat wag din po tayong makiayon. Dapat humiwalay din po tayo, mga kapatid, sa mga hindi mananampalataya kasi delikado po kapag konsintihin natin yung mga sinasabi o ang mga ginagawa ng mga hindi mananampalataya. Basahin po natin ang 2 Corinthians chapter 6, verse 16 up to verse 17. Sabi dito, "And what agreement hath the temple of God with idols? No? For ye are the temple of the living God. As God has said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people." No? Tayo kasi bilang mananampalataya ay nananahan na po sa atin, no, ang Diyos sa buhay po natin, no? Espiritu po ng Diyos. Okay? At tayo po ay mga tao na po ng ating Panginoon. Mga mananampalataya, ibig sabihin po. Verse 17, "Wherefore, come out from among them." Okay? So, kanino tayo umalis, mga kapatid? Doon sa mga hindi mananampalataya. No? "Wherefore come out from among them, and be ye separate." No? Kailan tayong humiwalay sa kanila, mga kapatid? No? Kung dati, ang buhay po natin, wala pa sa Lord, ay lagi doon sa mga hindi mananampalataya, pero ngayon, hindi na dapat kasi ito po yung tagubilin ng ating Panginoong Diyos. Nang sabi ho niya ay, "And be ye separate, says the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you." Tingnan niyo po, no? Malinaw pong tagubilin ng ating Panginoon na dapat po tayong humiwalay, umalis, no? Dumistansya. Kanino? Sa mga hindi mananampalataya sa mundong ito. Kasi delikado po, no? Baka tayo ay mahawa. Okay? Baka tayo ay magkaroon, imbis na sila ang ating madala, baka mamaya tayong madala, no? Okay lang naman sa isang mananampalataya, mas maganda na nakipag-usap sa mga unbeliever, nakipag-share sa mga unbeliever. Subalit, siguraduhin na natin na hindi po tayo matangay, no? Umadala. Siguraduhin natin na meron tayong paninindigan sa paglilingkod po o sa pag-share ng mga salita ng ating Panginoon. Now, dito po ulit sa 1 Corinthians, basahin po natin, chapter 15, verse 33, no, tagubilin din po ng ating Panginoon, okay, sa atin. Sabi po dito, "Be not deceived." No? "Be not deceived. Evil communications corrupt good manners." Verse 34, "Awake to righteousness and sin not. For some have not the knowledge of God. I speak this to your shame." So, huwag kayong padaya, sabi po ng ating Panginoon sa pagitan po ni Pablo. No? Huwag kayong padaya. Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Kaya nga, tamang sabi po ni Pedro dito, "Save yourselves from this untoward generation."
Bakit? Sapagkat malinaw po na ang gusto po ng ating Panginoon ay huwag po tayong magpadaya, no? Sapagkat ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Kasi may tendency po yan na tayo po ay madala, no, mahawa. Kaya nga ay sabi po ng ating Panginoon, huwag po tayo magpadaya. Kapag nandadayaw sila, ano po yung ating ibabato sa kanila? Of course, mga salita po ng ating Panginoon. So kung naalala nyo po, nung tinep ang ating Paiso Kristo sa Matthew, mga kapatid, chapter 4, verse 10 hanggang sa mga sumusunod, no? Kaya lagi pong sagot ng ating Panginoon ay salita po ng Diyos. Kaya sabi po ng ating Paiso Kristo, it is written, no? Nasusulat. So dapat yun lagi ang ating sasabihin sa kanila, no? At wag po tayo magpadaya, sabi po ng ating Panginoon. Kaya sabi pa po dito, gumising kayo ng ayon sa katuwiran, no? Dapat ang katuwiran ng Diyos ay siya nating daladala, no? Sa araw-araw po nating buhay. Pag sabi yung gumising, hindi po ibig sabihin na natulog ka, literal, no? Ibig sabihin ay maging aware ka, no? Maging aware tayo sa katuwiran po ng ating Panginoon. At huwag magkasala sapagkat may mga ibang walang pagkakilala sa Diyos. Yun ang problema, no? Pagka talagang wala tayong alam sa mga salita po ng Diyos, yun pong problema, no? Kaya po maraming Kristiyano na madaling madaya sapagkat kulang po sa knowledge po ng ating Panginoon. Kung knowledge pong pag-usapan, mga kapatid, hingin natin sa Lord, no? Sabi po ng James chapter 1 verse 5, basahin po natin. James chapter 1 verse 5, anong sabi dito? If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. Tingnan niyo po, no? Ibibigay po ni Lord sa atin, mga kapatid. Basta ang puso natin, nakafix lang po sa Kanya. No? Nakafix ang puso natin. Basta tayo ay merong bukas na puso na gumagawa sa Panginoon, na wala pong tinatawag na kapalit, mga kapatid. No? Tayo, naglilingkod sa Lord, wala po tayong hinihintay na kapalit. Yun ang magandang paglilingkod po sa Lord, mga kapatid. Ano man ang nangyari sa buhay po natin, ang mahalaga po ay tuloy po tayo sa ating paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Kaya po, delikado ang sinasama po natin ang mga masamang pakikisama sa mga tao, no? Delikado ang mga mananampalataya na nakikisama o sumasama sa mga masamang tao. Kaya sabi po ni Peter, save yourselves from this untoward generation. Kasi marami po talaga untoward generation, maging po sa ating panahon ngayon, mga kapatid, mas lalo po at matindi na ngayon ang mundo, no? Kaya ang sabi po ng ating Panginoon, work out your own salvation. Dito naman po sa 1 Timothy chapter 4 verse 16, meron din po dito binabanggit ang ating kapatid na Pablo. 1 Timothy chapter 4 verse 16, sabi po dito, take heed unto thyself and unto the doctrine, continue in them, for in doing this, thou shalt both save thyself
and them that hear thee. Tingnan niyo po, mag-ingat ka sa iyong sarili. No? Sabi po ni Pablo. Kaya maraming warnings po ang ating Panginoon na dapat po tayong mag-ingat. No? Sabi din po niya doon sa aklat po ng Matthew chapter 24 verse 4. Sinagot po ng ating Panginoon ang mga lagad during the time na ang sabi po niya ay take heed that no man deceive you. No? Kaya ang sabi naman po dito ulit ni Pablo, take heed unto thyself, mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo o sa doktrina, manatili ka sa mga bagay na ito. So manatili tayo dapat sa doktrina ng ating Panginoon, doktrina ng mga apostol, sapagkat ang doktrina ng mga apostol ay doktrina din po yan ng ating Panginoon. Sapagkat sa paggawa nito ay iyong ring sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsispakinig sa iyo. Kaya hindi lang po sarili natin ang siya maligtas doon sa mga maling tao, doon sa mga maling pamumuhay, doon sa mga gumagawa ng hindi kaaya sa Diyos, kundi ito din pala ay mga nagsisipakinig sa ating pangangaral, pagbabahagi ng mga salita po ng Diyos. Kaya, importante po yung kredibilidad ng isang mangangaral, no? Importante yung patutuo ng isang mangangaral na dapat po ay makita sa kanya na ang kanyang pangangaral o kanyang paglilingkod sa Diyos ay tunay at totoo na walang bahid ng anuman sa kanyang buhay, kundi ang kanya lamang ginagawa ay yaong ibahagi po ang mga salita ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya number 1, save yourselves from this untoward generation. Number 2, dito po sa Acts chapter 2, verse 41. No, sabi dito, sa verse 41 na po tayo, then they that gladly received His word, no, were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. Tandaan po natin mga kapatid, ang trabaho ni Pedro, mangaral lang, hindi magligtas. No? At ang nagdadagdag po dito, walang iba kundi ang ating Diyos. Kaya ang sabi dito, then they that gladly receive. Sinong they? Sino yung mga yon na tumanggap na may kagalakan at tumanggap sa salita ng Diyos? Ito po yung mga binaginan ng ating kapatid na Pedro. Kaya nung sila'y nagagalak at tinanggap nila ang aral po ng ating Panginoon, ano yung kasunod? Anong hakbang na ginawa po nila? Ginawa nila yaong isa sa mga ordinansa ng ating Panginoon, yung bautismo. Kaya dito ay sabi po ni Pedro, then they that gladly receive His word were baptized. Nagpabautismo po sila, mga kapatid. Kasi nagtiwala po sila sa tagubilin ng Panginoon, naniwala po sila sa ating Panginoon, at sila po ay patuloy po na tinuturuan ng ating Panginoon sa pamamagitan po ni Pedro. Kaya ang sabi ho dito, and the same day, there were added unto them about 3,000 souls.
Kaya tingnan niyo po mga kapatid, no? Malinaw po na maidinagdag sa kanila na 3,000 kaluluwa. Okay? Yung mga binautismuhan, 3,000 kaluluwa. Kaya mga Armenian, talagang nagligtas sila na magligtas kasi nabasa nila dito yung 3,000 kaluluwa na idinagdag ng ating Panginoon. Kaya sila ay co-savior na po ng ating Panginoon. Pero hindi po mga kapatid. No? Hindi totoo po yon na si Lord merong co-savior. Siya lamang po ang nagligtas po mga kapatid. Siya lamang po ang naghirang before the foundation of the world. Ang Panginoong Jesucristo po ang siya nagtubos sa ibinigay ng Ama, sa mga hinirang ng Ama before the foundation of the world. And then, ang banal pong Espiritu ang siyang nagbigay ng buhay, ng bagong buhay, nag-born again sa bawat isa po sa atin. Kaya dito po ay meron na po silang ditong tinatawag na eternal salvation. Tandaan po natin mga kapatid. Kasi humakbang na po sila, nagagalak po sila, okay? Ang ligtas po nagagalak kapag pinapakinggan ang mga salita po ng Diyos. Okay? At dito ay sinunod po nila yung bautismo, mga kapatid. Okay? So, malinaw po. Kaya ang sabi po doon ng ating Panginoon mismo, siya po ang nangaral, nagbahagi sa mga apostol, Matthew chapter 28, verse 19 up to verse 20, sabi po doon ni Lord, "Go ye therefore and teach all nations." No? Humayo kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng bansa. Anong kasunod? Baptizing them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Ghost. Hindi po nagtatapos po doon. Ano pang kasunod? Verse 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. So malinaw po mga kapatid, na after pangaralan, bautismuhan kasi isa po yan sa ordinansa ng ating Panginoon. Na kailan bautismuhan, yung mga nakatanggap ng salita ng Diyos, kanyang naunawaan, kanyang natindihan ang mga aral ng Diyos, at nagagalak siya sa ating Panginoon sapagkat pinaunawa po ni Lord ang kanyang mga salita sa kanya. Kaya doon na po siya humakbang, nagpabautismo, mga kapatid. So hindi lang po yon after baptism, anong kasunod? Turuan ulit, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Ang ituturo po ang mga inutos o kautusan ng ating Panginoon. Di po ba? Kaya kapag hindi utos ng Diyos, huwag natin gawin kasi hindi utos eh. Di po ba? Pero pag utos mo ng Panginoon, tagubilin ng Panginoon sa atin, gawin po natin. Sapagkat yun po ang nais ng ating Panginoon. Next, mga kapatid, number 3, sa verse 42. No? Kaya tingnan niyo po, pagkatapos sila na bautismuhan, anong ginawa nila? Tumalikod na ba sila sa paglilingkod sa Lord? Hindi po. Verse 42. Sabi po dito, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. At sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. Now,
It is very clear, mga kapatid, that there are four things that they continued steadfastly in. Number one, in apostles' doctrine. Nagpapatuloy po sila sa doktrina ng mga apostol. Ibig sabihin, tuloy-tuloy po ang kanilang pag-aaralan, no? Ng mga salita po ng Diyos, mga kapatid. No? Sapagkat napakahalaga po ang doktrina na ating mapakinggan, na ating maintindihan, na ating pong maunawaan sa ating pong paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Alam po ba, once na naintindihan natin ang doctrine of grace ng ating Panginoon, doon po tayo pinapatibay po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Maging matibay ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kasi pinaunawa po ni Lord sa iyo no? Kaya ang resulta, nagkaroon tayo ng sigla, ng galak sa puso po natin, sapagkat pinaunawa ni Lord sa atin, pinaintindi ni Lord sa atin, yung kanyang doktrina, na siya din namang doktrina na hawak-hawak po ng mga apostol, mga kapatid. Kaya ang doktrina ng Panginoon at ang doktrina ng mga apostol, wala po yung pagkakaiba. Ganon din po yan sa doktrina na ating hawak ngayon. Ito po yung tinatawag na doctrine of grace. At marami pa pong mga doktrina na hawak din po natin na ito po ay 100% na doktrina po ng ating Panginoon. Kaya ang sabi po ni Pablo kay Tito, sabi po niya ay salitain mo ang tunay na doktrina. Basahin po natin, mga kapatid, no? Sa Titus chapter 2 verse 1, sabi po dito, but speak thou the things which become sound doctrine. Ito pa lang dapat salitain, yung tunay, no? O ang magaling na aral ng ating Panginoon, o tunay na doktrina ng ating Panginoon. Kaya sila, nagpapatuloy sila, mga kapatid. Ganon din po dapat tayo magpatuloy sa doktrina po, no? Ng ating Panginoon. Katulad din po sa sinabi po ni Pablo, mga kapatid. Si Pablo uli, anong sabi po nito? Sa aklat po ng 2 Timothy chapter 3 verse 14. Sabi po dito, but continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. Datapwat manatili ka o magpatuloy ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan o natutuhan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo tutuhan. Of course, ang nagbigay po sa atin ng pagkatuto, walang iba kundi ang ating Panginoon. Sapagkat ang mga ngaral, mga elders, mga pastors, ay ginagamit lang po ng ating Panginoon. No? Na kung saan ay may ibahagi ang mga aral po ng Diyos, subalit tandaan po natin na ang nagpapaunawa sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya, ang sabi po ni Pablo, but continue thou in the things which thou hast learned. Magpatuloy ka sa mga bagay na iyong natutuhan. Tiyak naman, lahat tayo merong natutuhan sa ating Panginoon. Kasi, kung wala ka natutunan, wala ka sa church. Kung wala ka natutunan, wala ka sa fellowship na ito. Kaya ka nandito kasi may natutuhan ka, may naintindihan ka, may naunawaan ka, na bigay po ng ating Panginoon. Pinaunawa, pinaintindi po sa atin ng ating Diyos ang kanya pong mga doktrina,
Kaya dapat po tayo magpatuloy po, katulad po dito sa mga pangangaral o tagubilin po ng ating Panginoon sa pamamagitan po ni Pedro, nang sabi po, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Saan pa sila nagpapatuloy, mga kapatid? Hindi lamang po sa doktrina, maging po sa fellowship, no? Hindi lamang po sa doktrina, maging po sa fellowship, mga kapatid, ay dapat din magpatuloy. Katulad po nito, mga minamahal, napakahalaga yung ating fellowship po sa isa't isa bilang mananampalataya, bilang magkapatid sa ating Panginoon, no? Napakahalaga po yung fellowship sapagkat dito po tayo minumold. Dito po tayo tinuturuan ng ating Panginoon sa Kanya pong mga salita. Kaya nawa sa tuwing may fellowship o may gawain, kahit po online lang po yan, dumalo po tayo sapagkat napakahalaga po. Kahit sino man yan ang inaatasan ng ating Panginoon na mangaral, ay dapat dumalo po tayo. Napaka-importante po, napakahalaga. Marami po tayong matutunan tungkol po sa mga tagubilin at mga patutuo ng ating Panginoong Diyos na buhay. So, fellowship, no? Mahalaga po. Sama-sama po tayo sa fellowship, mga kapatid. Basahin po natin ang 1 John. Okay? 1 John chapter 1, verse 3. No? Mula verse 1, basahin po natin. Sabi dito, that which was from the beginning, sabi ni John, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon our hands, have handled of the word of life. Verse 2, for the life was manifested. Ito po yung living word, Jesus Christ. And we have seen it, and bear witness, and show unto you that eternal life, which was with the Father, and was manifested unto us. Verse 3, that which we have seen and heard, declare we unto you, that ye also may have fellowship. Take note, may have fellowship with us. Not only with us, and truly our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Alam niyo po ba, sa fellowship po natin, hindi lamang po tayo, kasama po yung ating Diyos. Kaya sabi ni Lord, may 2 o 3 ng kakatipon, siya po ay nasa kanilang kalagitnaan. So, importante ang fellowship, mga kapatid. No? Sapagkat ang baga, yung uling, pag nagbaga, syempre, sigurado po, maluluto yung inihaw. No? Pagka hindi mo tanggalin ang isang baga, mas lalong liliyab po. Di po ba ang baga? Pero kapag ka isang baga, ihiwalay mo sa maraming baga, ano pong mangyayari sa isang baga? Liliyab pa po kaya? Hindi po. May tendency po na mamatay. Gayun din po ang ating paglilingkod sa Lord. Once na wala tayong fellowship, unti-unti po yan. No? Unti-unti po tayo nangihina kasi wala na nga pong fellowship eh. Unti-unti po tayo na nawawala sa paglilingkod sa ating Panginoon hanggang po sa nagwawala na sa church, hanggang po sa tuluyan na nawala na sa gawain ng ating Panginoon. Kaya mahalaga yung fellowship na katulad po nito,
pinapalakas po tayo ni Lord, pinapasigla po tayo sa atin pong buhay spiritual, mga kapatid. So, napaka-importante po, mga minamahal. Anong kasunod? Hindi lamang po sila ay nanatili ng matatag sa doktrina, sa fellowship. Saan pa po sila naging nagpapatuloy? And in breaking of bread. Ito po yung pangalawang ordinansa na iniwan po ng ating Panginoon Kristo. Ito po yung Lord's Supper, no? Ano po sila? Nagpuputol-putol sila ng tinapay, no? Sa kanilang paglilingkod po sa ating Panginoon. So, ganun din po tayo. Ginagawa din po natin yon. Bakit po sinabi ito ni Pedro? Sapagkat yung mga 3,000 na binautismuhan, sila po ito, kasama po sila dito, mga kapatid. Sila po ay nagpuputol-putol na tinapay. Hindi lamang sila nanatili sa doktrina, sa fellowship, kundi sila din po ay nananatili, nagpapatuloy ng matatag sa kanilang tinatawag po na Lord's Supper. Ganon din po ang ginagawa po natin, mga kapatid. Kaya po, ang Lord's Supper natin, para lamang po yan sa mga baptized believer ng ating Panginoon. Iyon po ang tinatawag na private Lord's Supper po, no? Pag sabing private, yun lamang po sa mga nabautismuhan kasi biblical po talaga yun, mga kapatid. No? Hindi lamang po, kundi nagpapatuloy din po sila sa pananalangin sa ating Panginoon. No? Napakahalaga yung ating panalangin po sa isa't isa, mga kapatid. Kaya ipanalangin natin ang ating mga pastor, mga elders, lahat ng mga kapatid sa ating pinamamalahaang church, no? Dapat ipanalangin natin sila lahat, mga minamahal, no? Mga minamahal kong elders, no? Dapat pinapanalangin po yan lahat. Kahit po yan, umalis na po yan, nagre-rebelde man yan, ipanalangin natin sa Lord sapagkat importante po ang panalangin po sa harapan ng ating Panginoon na malay mo, no? May kahabagan sila ng Diyos na sila po ay magbalik loob po sa ating Panginoon. Kaya salamat po sa Lord sapagkat dito sa church dito ni Lord sa Cabanatuan ay dating umalis, ngayon ay nagbalik loob sa ating Panginoon. Bumalik po sila, mga kapatid, kaya purihin po ang ating Diyos na buhay. Nawa, tuloy-tuloy po sila sa paglilingkod sa ating Panginoon. Okay? Next, tuloy natin, mga kapatid, ang Acts chapter 2. Okay? Bilisan na po natin, alas 8 na po pala, no? Acts chapter 2. Okay. Sa verse 43 na po tayo, no? Hanggang 47 na naman ito. 43 up to 46 na po, mga kapatid. No? Sabi po dito sa Acts chapter 2, verse 43, and fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles, and all that believed were together, and had all things common, and sold their possessions and goods, and parted them to all men, as every man had need. And they, continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat, no? Nagkaroon din po sila ng eating fellowship, did eat their meat with gladness and singleness of heart. No, napakaganda po kasi ang nakita natin, hindi lamang po sila nagpapatuloy ng matatag sa doktrina, sa fellowship, sa breaking of bread, at sa panalangin, sa prayers. Sila din po, mga kapatid, ay merong magandang puso sa pagtulong, no, sa church ng ating Panginoon.
no? Meron silang magandang puso, yung kanilang mga ari-arian na iba, kanila pong pinagbebenta, at ito po ay ginamit nila sa ministry ng ating Panginoon sa gawain po ng Diyos. Alam niyo po ba, napakasarap mag-invest sa gawain po ng Diyos. Napakasarap mag-invest sa ministry ng ating Panginoon, no? Sapagkat ginagawa mo yan para po sa ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya ang sabi po dito ni Pablo sa Acts chapter 20 verse 35, malinaw po na sabi po niya, it is more blessed to give than to receive. Tingnan niyo po, no? Napakaganda na tayo ay mag-invest, mga kapatid, sa gawain po ng ating Panginoon kaysa mag-invest tayo sa anumang mga bagay sa mundong ito. Mga kapatid, walang kapupuntahan. Dapat mag-invest po tayo sa gawain po ng ating Panginoon, mga minamahal. Okay? Now, panghuli po, verse 47, ano po ang ginawa pa po nila patuloy sa Lord? Praising God and having favor with all the people, no? Tingnan niyo po, no? Nagpupuri sila lahat sa Diyos, no? And the Lord added to the church daily such as should be saved. No? Kaya tingnan niyo po, hindi po ito eternal salvation ang idinadagdag ni Lord, kundi ito po ay mga nailigtas sa mga untoward generation, sa mga maling tao, sa mga maling pamumuhay, sa mga maling aral, sa mga maling pag-uugali. Yun pong ibig sabihin po dito ay malinaw po, no? Marami pong iniligtas ang ating Panginoon at idinagdag po sa church, mga minamahal. Okay? So bago tayo magtapos, panghuli po na talata, mga kapatid, sa aklat po ng Acts chapter 5, no? Verse 14. Susugan po natin ang sinasabi po dito sa chapter 2, verse 47. Okay? Verse 14, ang sabi, and believers were the more added to the Lord, multitudes, both of men and women. So malinaw po, no? Na ang mga nagsisampalataya ay lalo pang nadagdagan na sa Panginoon ang mga karamihang lalaki at babae. Tingnan niyo po, take note po mga batid, ang nagdadagdag sa church, hindi po ang pastor, hindi ang elders. Ang nagdadagdag sa church, sino po? Si Lord ang siyang nagdadagdag. Si Lord ang nagbabawas, si Lord din po ang siyang nagdadagdag. Kaya ang church, no? Kung meron man niya mga kapatid na hindi na naglilingkod, dapat ang church hindi mag-worry. Kasi si Lord po ang siyang nagdadagdag, siya po ang nag-aalis sa nais at kalooban po ng ating Panginoon. Ang magagawa lamang natin ay ating paalalahanan, ipaluap, ipanalangin na nawa siya po ay kahabagan at magbalik loob sa ating Panginoon. Kaya malinaw po mga kapatid, may mga tagubilin, patotoo ang ating Panginoon na dapat po nating sundin, mga minamahal, sa atin pong paglilingkod na ito. Purihin po ang ating Panginoon, nawa pinagpala po tayo ng mga salita ng Diyos, sa Kanya ang lahat na karangalan at karantian. Tayong lahat po ay manalangin sa Lord.
Panginoon, maraming pong salamat sa inyo pong mga aral na patuloy niyo pong ibinahagi sa amin, Panginoon, na dapat po kaming lahat na narito sa virtual fellowship na ito, Panginoon, ay magpatuloy sa inyong mga doktrina, sa inyong mga aral, magpatuloy sa pagsama-sama, O Diyos, fellowship. Magpatuloy po kami na gawin, Panginoon, ang inyong mga ordinansa, Panginoon, baptism, at saka Lord's Supper, Lord, at maging po sa aming panalangin, O Lord God. At nawa, Panginoon, gamitin niyo po nawa kami, kasangkapanin po, Diyos, na kami pong lahat ay maging daluyan at alulod ng ipagpapala po, Diyos. Salamat po na marami sa pangalan po ni Jesus. Amen.